Isa sa mga recent cycling activities na ginawa ko na sobrang nag-enjoy ako ay ang pag-bike camp sa Tanay with some friends. And we were guided by awesome cyclists na matagal ng campers. In this episode, I want to share the joy of bike camping, hoping na madami sa inyo ang mag-try. Kasi it's really an incredible way of knowing yourself, exploring routes, and having fun with a group of people, among others. This is Lester Babiera and you are listening to Tambike Session, an anima podcast. Kasama ko ngayon ang dalawa sa mga nag-guide sa akin and some other newbies sa aming first bike camp experience. They are Nino Kagimbal and Kashogi Astapan. Hi Nino and Ugi, welcome to Tambike Session. Hello, Hello. hi. Hello. Hello, good morning, good afternoon, good night sa ating lahat. Yeah, kung anong oras man kayo nakikinig. So, ang una kong tanong ay, kailan ulit tayo magbabike camping? ASAP, Asap. kailan ba yan? Hindi, going to the bike camping topic, kailan kayo nagsimula mag-bike camp? Kailan nyo nahiligan mag-bike camping? Matagal na akong nagsimulang mag-camping, no? Pero eventually, nag-transition na ako into bike camping nitong mga nagsimula yung pandemic kasi hindi na tayo nakakapag-hike no, sa bundok, hindi na tayo nakakakit ng bundok. So, isa sa mga naging medyo mas maluwag or mas madaling paraan para mag-camp ay yung mag-bike papunta sa mga campsite na lang. Mga pandemic time talaga yung pinaka mas lagi akong dumalas na mag-bike camping. Pero medyo matagal na, hindi ko na maalala kung kailan yung pinakaunang-una na bike camp ko talaga. Si Ugi mga 5 to 6 years na siyang cyclist. So, nagsimula sa mga trails, napunta sa road cycling, sa gravel bikes, tapos in the middle of it, he tries to do many adventures, outdoor stuff with this bicycle. O, ikaw naman, Nino, kailan yung first bike camping experience mo and kailan ka nahilig dito? Sa akin naman, pagdating sa bike camping, nagsimula kasi talaga akong nagka-camp na talaga, bundok, ayan. Kasi nga, ang pinaka-background ko talaga is from mountaineering, So, that was way back kung kailan ako nag-start mountaineering. Mountaineering, nag-start ako around 2014, 2015, ganyan. Pero, ayun nga, gaya ng kay Ugi, since medyo nag-start yung pandemic, tapos yung mga kaibigan ko, medyo makasama ako sa mountaineering, mahirap na kasi silang hagilapin kasi nga sa trabaho, ganyan. So kami lahat, medyo hirap na kaming mag-set up ng climbs, tapos medyo wala nang training yung iba. Tapos nakapag-usap-usap kami eventually na tara kaya subukan natin, nag-start kaming bike na rin. Tapos naisip namin na since yung mga ibang alumnus namin sa mountaineering, ang napuntahan talagang sport is biking and also bike camping. So naisip namin, baka pwede rin natin gawin yan. Pero medyo hindi namin kaagad nagawa yun. So nagsimula rin kami, biking, ganyan. Tapos, ayun nga, since nag-pandemic, doon lalo namin napag-igihan na ang hirap na mag-set up ng climbs talaga sa bundok, baka hindi na namin siya magawa madalas or ngayon nga, hindi pa kami ulit hindi namin nagagawa eh. So, mas na-try naming mag-bike camping, ayan, sa Marinduque, yung nauna naming bike camping with my mountaineering friends dati. At nag-enjoy talaga kami kasi ang dali niyang ayusin, alam mo yun, wala kaming masyadong iisipin na wala kaming signal or babagyuhin kami sa bundok kasi nga alam namin malapit lang kami sa mga kalsada, alam mo yung mga ganun. So parang ang dali niyang ayusin. So kaya doon namin naisip na parang ito na yung patutunguhan natin parang ganun kumbaga. Saya naman sa Marinduque. Grabe, no, Marinduque agad yung pinuntahan nila, first bike camp Oo. nila, no? Marinduque, Yeah. wow. Ikaw, Ugi, yung first bike camp mo, natatandaan mo pa ba if ikaw yung nag-initiate o may nang budol lang dun sa'yo? Madalas ako yung nagsisimulang mag-organize ng mga ganyang camp. Kasi mahilig ako mag-iya ng mga tao. So, pero alam ko yung pinakauna ko ay dito lang sa Rizal. So, relatively malapit nung gusto lang namin matry na magdala ng mga tent, mga camping gear, tapos dinala namin yung bike namin. Naisipan mo lang o meron kang napanood, nabasa? Mahilig naman din ako manood ng YouTube, mga ganyan-ganyan na nagka-camp sila. Kahit nung nagsimula akong mag-bike pa lang, isa na yun sa mga alam kong plano kong gawin eventually. Si Nino tsaka si Ugi,
alam ko na yung activities na ginagawa nila even before. Pero hindi pa pumasok sa isip ko na, ay, gusto ko mag-bike camping until na inaya ko ng mga friends ko na si Marty and Jelson na, tara, bike camp tayo. Tapos sabi ni Jelson, sige, i-invite ko si Ugi kasi madalas siyang ba-bike camp. And for my first bike camp experience, kasama ko si Ugi at si Nino. At madami talaga akong natutunan about myself, my cycling. Akala ko kasi confident ako na, ay, sige, nakapag-train na ako sa mga ahon, ganyan, kaya ko yan. So, during our bike camp, going to Tatlong Bato, tama ba? Oo, oo. Tatlong Bato Bato sa campsite. Tanay. Ang dami kong dala, men. As in, nagdala ako ng 2 pannier sa likod, merong bag sa frame, tapos merong bag sa handlebar, and then meron din akong backpack na dala. Tapos ang pinakamalala doon, meron akong dalang 11 na bote ng alak. So parang, nakala ko kaya ko pero ang hirap. Well, nakaya ko naman, pero ang hirap talaga. As in, kailangan kong huminto ng mga ilang beses para makarating sa destination. And it's something na, a lesson that I learned the hard way. Kayo ba, Ugi and Nino, meron ba kayong mga ganong experience nung nagsisimula pa lang kayong mag-bike camping? O dahil sanay na kayong mag-camping, alam nyo na yan? Alam mo, sa totoo lang, yung dala mo na yon, napasaya mo kami, no? Kasi sobrang saya nung dala mo na at nag-enjoy naman tayo sa pag-ubos. At nung pag-uwi natin nun, di ba, magaan na yung dala mo, so mas okay din. Pero yun, dahil na-train kami sa bundok, ganyan, alam namin na kung ano yung dala mo, buhat-buhat mo no? So, lahat ng mga bagay na dinadala namin, alam na dapat namin na may purpose, mas marami siyang purpose, mas maganda, okay, multi-tool, ganun, kumbaga. So ayun, na-apply namin yung knowledge na yun sa sa pagbabike, sa bike camping. Kasi alam namin na yung bike nga namin bilang bakal mabigat na. O edi lalo na kapag nilagyan mo pa ng mga kung ano-anong stuff na hindi kailangan, bibigat lang lalo 'yun. So, yun importante na alam mo yung essential lang talaga. Kasi actually, ang goal naman kasi talaga namin kaya nauna yung Marinduque. Parang, alam mo yun, kasi nga limited na yung leaves ng mga kaibigan ko. No? Sabi namin, sige, ganyan, gawin na natin to. Long ride, X bike camp, X bike touring, ganyan, ganyan. So yun yung unang trip namin. So yung trip ko na yun, parang siguro sa loading nung gamit. Kasi lahat ng gamit ko, more on nasa pannier sa likod. So may panniers ako sa likod. Almost lahat ata ng weight ay nasa likod. Ewan ko ba, so ang naging tendency ata nun, since medyo manipis din yung gulong ko, parang 40C lang kasi yung gulong ko. Ilang beses ako na flat, siguro mga 5 beses ata. 3 interior yung pinalit ko, tapos parang nakailang tapal yon. Sobrang aberya talaga. Kaya nga pag naalala namin yun ng mga kasama ko yung ride na yun, talagang iniisip lang lagi nila yung flat ko, ilang beses ako na flat. Parang everyday, malalaman nila pag nakita nila, alala nila na, or hindi nila ako nakita sa likod, alam nilang tumigil ako dahil nga na-flat na naman ako. Parang sobrang laking aberya kasi, di ba? Pag na-flat ka, papalit ka ng ganito. Sa akin kasi, syempre, pag may load ka, magtatanggal ka pa ng mga gamit, tapos magtatanggal ng gulong. So, parang ang daming kailangang ayusin. So, doon ko na-realize na dapat mag-distribute ako ng load ng maayos, na at least dapat may load din ako sa harap, may load ako sa likod. Tapos, yun nga, yung gaya ng sabi ni Ugi, yung essentials. Kasi parang medyo marami din akong dala ng being a first timer. Ang dami kong dalang damit, ang dami kong dalang cheche na hindi ko naman pala actually magagamit dun sa actual bike camp. Parang ganun ba? Yung bike camping, na-realize ko, hindi siya ganun kadali sa inaakala ko nung hindi ko pa siya na-experience. So, medyo mahirap siya, and at the same time, may konting learning curve para sa mga baguhan. And in this world, in this time na everything seems to be convenient, everything is accessible para mapadali ang buhay ng isa't isa, bakit pa kayo nagba-bike camping? 'Di ba, parang sinasabi ng mga tao, "Puwede mo naman i-drive puwede mo namang glamping. Bakit papakahirap ka pa na magba-bike ka mula bahay, dala-dala mo yung mga gamit mo. Minsan aakyat ka ng bundok, buhat-buhat mo yung mga bisikleta ninyo." So, bakit ba masaya ang bike camping? At least for the two of you. Siguro sa akin, bakit masaya ang bike camping? Kasi nga unang-una yun nga,
Parang nakakamiss kasi yung mag-camping talaga. Camping with friends. Unang-una, camping talaga yung masaya dun eh. Alam mo yun? Pero isama mo yung fun nung pagbabike or paglo-long ride or ayun, 'di ba pagbabike. Alam niyo naman yun, syempre, pagbabike masarap na talaga, syempre lalo na with friends. Pero kung isamahan mo pa siya ng camping, which is alam mo personally na since yun nga yung ginagawa namin dati, na alam namin masaya yun, lalo na kapag kasama yung mga kaibigan mo, no? Tapos, pag pinagsama pa yun, edi parang double the fun, di ba? Pero, ayun nga, kaya parang ang naging substitute nga siya dun sa mountaineering ko dati, lalo na sa mga in terms of camping. Kasi alam ko, after the hard climb, may camping kami na mag-enjoy lang kami doon. So, I think it is also the same, no? Na after nung hard biking, long ride, or matinding ahon, alam naming magka-camp kami, magre-relax kami. Tipong ibang-iba siya sa tipong long ride lang na one shot na, alam mo yun, dire-diretso ka, pag sa bahay, pagod na pagod ka. Dito at least may pahinga ka, may relaxation, may camping, may kainan, may socials, di ba? And then after nun, magkapahinga kayo, the next day uuwi kayo, di ba? Parang masaya. Kasi yung mismong camping mismo yung highlight talaga niya palagi. Ewan ko, gusto ko lang yata talagang mahirapan, no? Gusto lang natin pahirapan yung sarili natin. Masokista pala eh, no? True. Kahit yung nanay ko, sinasabihan ako na, ano ba yan, bakit ka ba, papagod ka lang dyan, tapos pwede ka naman pumunta, may sasakyan naman eh. Oo, no? Common yun sa mga tao, ma, di mo ba ako gets? Ganun. And then, Rockstar ako eh. Rockstar ako ma eh. rockstar ako eh. Rockstar. Hindi, kasi kapag pinaghirapan mo yung isang bagay na bago mo makuha, di ang saya, mas lalong masaya yung eksena. Pero actually, sobrang nag-enjoy din talaga ako mag-bike. Una yun eh, isang sa mga bagay na ginagawa yung na-enjoy ko yung mag-bike, mag-travel, gamit yung bike, tapos maramdaman mo lang yung hangin, ganyan, kahit di naman ganun kalinis dito sa Metro Manila. Pero Well, at least sa Lalayo tayo probinsya ng- medyo okay naman, di sa ba? probinsya, doon talaga mas okay yung Lalayo lang tayo ng konti at least. Tapos nag-enjoy din ako mag-camp. So kahit ano doon na gawin natin, bike plus camp, edi sobrang panalong activity nito, no, na para sa akin. Lalo Tsaka pa ano, yung di camp ba? Masaya na sinishare mo siya with your friends eh. Yung pain Oo. and yung Oo, nagkukwentuhan kayo sa gabi, di ba? Ito Tsaka na-flat na naman to. Ganun. mapapakamot ka na lang, no? Ups and downs talaga yung isang ride camp na eksena. Hindi lang sa road mismo yung literal na dinadaanan natin, pati yung mga na-experience natin doon habang nagbabike. So sabi ko nga kanina si Nino tsaka si Ugi, kasama ko sila sa first bike camp experience ko. Well, may kasama pa kaming dalawang awesome cyclist na nag-guide sa amin. So ako tsaka si Jilson tsaka si Marty, yung isa pa naming kaibigan. Kami yung parang newbies na tinuturuan nilang apat sa first bike camp experience namin. And yung pagpunta sa Tanay, wala, sobrang saya nun eh. Namalengke kami. First time namin, nagbuhat kami ng bisikleta, paakyat, papunta dun sa campsite. Tapos, nag-set up ng tent, ng hammock. Tapos, ayun, Nagluto nagluto si Nino. on the spot. Oo, si Mm. Nino nagluto siya. May mga dala silang Sarap ng kalan, luto niya. tsaka other ingredients. So, Nino and Ugi, kamusta yung experience niyo? Tinuruan niyo kaming mga newbies noon. Madalas ba kayong nagdadala ng newbies sa bike camping? Feel ko sila Ugi yung madalas eh. Yung mga first bike camp na kasama yung iba kong mountaineering friends na nakasama naman si Ugi, like sa Calaraya. Parang sila din mismo yung nag-sport sa amin nun eh. Parang lalo na yung mga kasama namin na nahihirapan, sila Ugi din yung nag-spot, nag-antay, gano'n. So, Actually, gusto lang namin ng may mga newbie na kasama kasi para hindi rin kami masyadong mahirapan. Ganun lang naman, no. Isa yon, magiging chill pace kasi. Yan. Magiging Magiging chill pace pace. kasi. Oo, kasi Chill kapag pace. meron kang kasamang newbie, hindi ka masyadong mapapagod dahil relatively mas mabagal sila kumpara sa'yo, ganun. So, chill lang talaga yung mga bagay-bagay. Kasi nangangapa pa rin sila. Yeah. Hindi katulad kapag kasama ko yung usual kong kasama. Pag kami-kami lang, lagi kaming pagod Kasi pinapaspas sa pace nyo. namin. Kasi parang lagi oo, gano'n. parang walang pacer, kumbaga, para sa akin. Oo. Hindi, pero bukod doon, nakakatuwa din kasi kapag yung nakikita mo yung newbie na yon na nahirapan, pero eventually natutuwa sila pagdating sa dulo, ganyan, or habang journey, nag-enjoy sila. Tapos, karamihan sa mga nakasama kong mag-ride na ganyan, di ba, pagod na pagod ka na. Tapos pag uwi, kailan yung next? Ganon. So,
pagkatapos ng akala mo nahirapan na ayaw mo nang bumalik pero magme-message sila sa'yo na, "Oh, kailan na yung next camp natin?" Gano'n. Oh, 'di ba kakatanong mo lang nun kanina, alas Oo, 2, gusto oh. ko din talaga. Kailan ang next bike camp? Minsan during the socials, gano'n yung usapan, eh. Yung tipong nasa camp pa lang kayo, parang pinag-uusapan niyo na kaagad yung next, "Oh, sana Next, oo, next?" hindi pa Ano, tapos yung gano'n. ride, eh, Oo, 'no? oo, 'di ba? Gano'n yung feeling, eh, 'no? Parang gano'n nga siya kasaya, na parang hahanapin mo na kaagad siya, hindi pa kayo nakakauwi, "Oh, saan na tayo next?" Ganyan, ganyan, 'di ba? Or right after the ride, hahanap-hanapin mo talaga siya kahit alam mong medyo napagod ka, gano'n. I want to ask you guys, ano ba yung essentials na kailangang dalhin or kailangan ikabit? Kailangan ba madami kang bags? Ako feel na feel ko, 'di ba, ang dami kong bag na dala sa camp natin, eh. Pero I realized na, ay hindi naman pala kailangan dala mo lahat. So, what are your essentials na kailangan dalhin sa isang bike camping trip? Let's say overnight lang 'to. Ako, bago mo isipin kung ano yung essentials, alamin mo muna kung ano yung ruta na tatahakin niyo 'no. Kasi may mga ruta na malapit sa mga tindahan, malapit sa mga palengke na puwede mong pagbilhan lang ng mga bagay-bagay. May mga ruta na puwede rin naman kung halimbawa hindi kayo magka-camp talaga or magse-stay lang kayo sa isang place for overnight, ganyan, yung mga bike touring na tinatawag. Hindi mo na kailangan magdala ng mga ibang tulugan, ganyan 'no. So una, check mo muna yung ruta na pupuntahan mo. Oo, tignan niyo kung gaano kahaba, tignan niyo kung may sa spot kung saan kayo magse-stay may mga malalapit bang mga bilihan, ganyan, ano yung mga nandun, para alam natin kung ano yung puwede nating dalhin na mga bagay-bagay, puwede mo ng tanggalin. Gawa kayo ng usually gumagawa ng ano 'no, parang nung nagkalaraya kami, ayun nga, nasama kami ni Ugi dun nung kami unang nagkasama sa Kalaraya yung una naming bike camping na kasama si Ugi. Binigyan kami ng itinerary. Tapos yung sa itinerary na yun, nakasulat na dun kung mga ETA namin, estimated time of departure namin, tsaka mga arrival dun sa lugar. Tapos nakasulat na dun, mamimili muna kami, halimbawa, ganyan. Or mag-stop kami for lunch. Alam mo yun, parang at least alam niyo na, may mabibilhan pa ng lunch dito or mabibilhan pala kami ng pagkain dito sa lugar na 'to. So, hindi na namin masyadong kailangan magdala ng karne or bigas kasi puwede na kaming bumili dito bago kami pumunta mismo dun sa campsite, parang gano'n. Tapos essentials, ayun nga, dun mo siya mage-gauge, eh, 'no, kung ano yung mga dadalhin mo. Pero kung sakaling essentials na tipong alam mo kailangan mong magluto, siyempre kailangan mo yung mga cook sets, kailangan mo magdala ng cook sets, yung tutulugan mo, kung sabi nga ni Ugi, kung meron naman pala dun parang tipong puwede kang mag-rent na lang ng parang bike touring, may mare-rent ka na bahay na puwede kayong matulugan. Pero kung wala, na talagang camping yung mangyayari, tingnan niyo rin kung meron ba ditong puno kasi importante kung maghahammock ka lang tsaka trapal or yung tarp, may puno ka dapat na matatalian. Kung wala, kung may malalagyan ka ba ng tent, kung maganda ba yung area for tent pitching. So, yun yung mga usual essentials na talagang dala namin kapag ano, kasi may dala kaming hammock or tents, cook set, Toiletries, toiletries, of course, yan. Dry clothes na pampalit, at saka hydration pa rin, mga tubig siyempre at snacks. beer, ganyan. Beer, Hindi oo. hindi hindi essential Yung yun. inaalam natin yung sa beer na ganyan, ano, Lester, hindi namin dinadala ng ano Oo siguro, nga, kung alam eh, namin ta's may debote pa yung bibilihan dinala sa ko, ano, 'di ba? Debote pa. pero Nagulat okey nga lang kami, yun, eh. Oo oo. nga, eh, wrong move. Andiyan siyempre dapat yung first aid kit ng Oo, importante yan, Ayan, kasi yan, tama, tsaka yung tama. mga tools na puwede niyong gamitin baka may maflatan ganyan kailangan. extra interiors kung hindi kayo naka-ano, Tapos alam niyo rin dapat kung ano yung capacity nung mga tao na dala ninyo, 'no, na mga kasama ninyo rather kung sanay ba talaga sila mag-bike, kung mga experienced na ba sila or mga beginner. Tama, Tapos tama. meron kayong mga tao na naka-assign na kunwari isa na first aider, isa na mechanic, ganyan, yung pinakamagaling mag-ayos ng bike, mga gano'n, gano'n. Merong mga sweeper na nasa likod, taga-alalay, may mga nagle-lead, ganyan. So Tapos even yung ano 'no, parang I guess i-gauge mo din kung ano yung, mas comfortable ka, kung gusto mo ng bag sa harap ng bike mo or mas gusto mo bag sa likod or or backpack. It really depends kung saan ka mas komportable. Kasi at the end of the day, 'di ba, it's still you na mahihirapan or magiging uncomfortable sa bike ride mo. maganda rin sa simula 'no, na kunwari yung mga beginners, bibigyan namin sila ng tips pero kung ano yung dala nila, mas maganda pa rin na sila yung matuto on their own. Kasi experience pa rin yung magtuturo, eh, 'no? Kapag nahirapan ka mag-backpack kasi nag-ride ka ng 50 kilometers one way,
Eventually next time, hindi mo na ulitin yon. So, hanap ka ng ibang way. Ako din, sobrang dami kong natutunan talaga dun sa first bike camp experience natin. Sobrang dami mong dala nun. Oo, dahil mo dala Oo, nun. Oo. confident ako eh. Kala ko kaya ko na madadalian ako eh. Ayun, pahinga. Kala ko may dala kang laptop eh. Ay, wala Sabi ko mo may lang dala dalang kang laptop eh. laptop. I guess another essential is tubig and pagkain. How about pagkain? Na-advise niyo ba na magdala ng mga instant na pagkain? Kasi that's more convenient, I guess. Or do you think mas okay yung magdadala ng lutuan? Depende sa trip ng grupo, oo. At kung marunong magluto? Totoo, yun yung isa sa mga ano, kung merong gustong magluto, willing magluto para sa inyo. Pero may mga kagrupo na nakakasama kami na ano, na mahilig talaga sila magluto. So, swerte lang na nangyayari. Ayan, si Nino, buti na lang andyan siya, ang ating official cook. Hindi kasi naalala ko nung nagka-camping kami dati, kasi nung hindi pa ako nagbabike, mahilig din ako mag-camp eh. As in dito sa Pilipinas, pag nagka-camp, ang mga dala namin pagkain, pritong hotdog, alam mo yun, Luto na siya, sardinas, gano'n. lutong kanin, oo, luto na. Pero nagulat ako nung nag-bike camp kami papuntang Tanay, bumili sila ng ano, ng mga Karne, seasoning, oo, karne. Sabi ko, wow, may bigas. magluluto. Oo, bigas. So, sabi ko, wow, may magluluto. Eh di, exciting to. So, si Nino yung aming naging cook. Pag ako kasi, siguro dati rin kasi nun sa mountaineering pa, no, nung mountaineering days, sa camping days, kami, alam mo, parang sa amin kasi mas masaya kapag ano siya, yung pagkain namin, bagong luto, tapos ano mo yun, yung parang hindi mo ine-expect, sa amin yung hindi mo ine-expect na, kaya palang lutuin yan dito sa bundok. Yung parang ganun. Parang ang saya sa feeling na parang, meron kaming kaldereta dito, may dala kaming nakapagluto kami ng sinigang, yung mga tipong ganun. Na parang ansaya na nandun tayo sa bundok, tapos parang yung kakainin natin masarap pa para tayo magpa-fiesta, kumbaga. Parang mas masarap siya sa feeling, kumbaga. Ganun din kasi sa bundok dati kami. Pag sa bundok, yung magdadala din kami ng delata, pero may dala pa rin kami na pre-cook na ano talaga, na karne para sa talaga sa pagkain namin. Tapos yung mga delata na ganun is more on emergency foods na lamang talaga. Yung pag talagang nasira naman, nasiraan kami ng pagkain o nabasa yung ano namin, yung bigas na nadala dahil nga nabasa yung bag, ano yung bagyo, ganyan. So, mga emergency foods at least. Yung mga instant na yun, yun yung pang emergency namin. Iba din talaga yung experience eh. Kasi naalala ko, pag hindi ka prepared sa dala mong pagkain, magugutom ka talaga sa bundok. Magugutom ka talaga sa campsite. Preparation is always the key. And kung nagwa-wonder kayo kung paano kami nagluto, hindi to yung ano kagaya ng napapanood nyo sa mga movie na nagkikiskis ng bato or alam mo Ah, yun, yung mga nasa, ano, oo, nag-ano yun, yung sa nagkikiskis bamboo. ng mga kawayan, oo, yung Ah, umiihip ng mga, pag may sigana, yung hihipan mo para lang magkaroon ng fire. Hindi, meron dalang stove or something. Anong tawag doon? yung stove na pang-camping talaga, yung maliliit lang. Tapos yung cook set na isang ano lang siya, kung nakita mo naman Lester, no? Isang para siyang ano ba tawag sa laruan na yon yung nihiwa-hiwalay mo siyang ganun. Parang sama-sama Russian na siya. doll. Oo, yung parang siyang Russian doll na cook set. Andun lahat, may saingan doon, may prituhan sa ilalim, may mas maliit pa na ano sa loob. So parang kompleto siya, may laman din siya na parang pwedeng lagay ng sabaw or tsaka yung pansandok ng kanin. So kompleto na siya. Inside, pwede mong ilagay mismo yung stove na nilalagyan mo ng butane. Usually, kapag mga bike camping or camping talaga, butane naman talaga yung ginagamit namin, butane stove. So, nakapack na siya lahat dun sa isang cook set na yon. Yun na lang ilagay. Kumbaga minimalist talaga siya. Yun yung parang isa kaya nasabi ko namin kanina, essential siya kung talaga mag-bike camping ka. Tsaka ano no, bring your reusable Essentials. plate, baso. Mess kit. Importante rin talaga yun, no? Kasi, syempre, dumadayo tayo dun sa lugar eh. So parang, ang principle naman talaga natin kapag dumadayo tayo sa lugar or when we are outdoors or lalo naman sa kahit sa everyday life na, no? So leave no trace principle palagi. Na wala tayong naiiwan, na hindi tayo magdadala pa tayo ng basura doon sa lugar. Oh, isa yan sa mga disiplinang natutunan natin sa mountaineering, no, Ninyo. Bilang talagang nagbubundok tayo, leave no trace. Ganun yung importante. Dala mo lahat, kung ano yung dadalhin mo sa campsite,
iuuwi mo rin yun Iuuwi mo sa rin siya. inyo. Oo. Or kapag may nakita kang proper place to dispose these items, mga basurahan na maayos, tapos huwag iiwan sa bundok, tama? Oo, oo. Oo, tama. So, eto, madaming nakikinig sa ating mga newbies who are interested to go into bike camping. Meron pa ba kayong mga tips na pwedeng ibigay sa kanila aside from the things that we mentioned earlier? Una, humanap kayo ng someone na medyo may experience na pwede magsama sa inyo. No, sumabit muna kayo sa mga ibang grupo, ganyan, para makita nyo lang kung paano sila gumalaw. Tingnan nyo kasi sila yung magtuturo sa inyo, may magga-guide sa inyo. Kung wala, andito naman ang first bike ride, no, pwede nyo silang tanongin kung Si kung Ugi paano tsaka si ba, Nino, ganyan. pwede? Oo, pwede Doon kami. ako kausap. Sa Backboys, oo. Mm. Oo. Mahirap kasi kapag puro newbies kayong lahat tapos sabay-sabay pa lang kayong Tama. matututo. Mm. Oo, ang hirap na. Maraming pwedeng mangyayari na hindi natin Mangyayari. inaasahan kapag ganun. Yeah, tapos mahirap kapag mag-give up ka in the middle of the province, no? Minsan walang Grab, walang Lalamove na pwedeng True. maghatid sa inyo pa uwi. Mga abala pa kayo ng taong may sasakyan para lang sunduin kayo. Tama. Magandang tip yun, no? Kailangan maghanap ka ng, if you're a newbie who wants to try bike camping, be with someone who has experience, diba? Para easier. More tips para sa ating mga listeners here. Pero kung sobrang nyo, yung adventurous na gusto nyong talagang gawin ng kahit ano, kahit kayo lang, magbasa muna kayo ng mabuti. Oo, I-research tama. nyo yung lugar, Kayo, mag-YouTube kayo, maghanap kayo, i-research nyo yung lugar, ganun. Basahin nyo mabuti yung pwede nyong i-acquire na knowledge. Sabagay, experience is the best teacher. Yan. yes. Marami naman din yan, gaya ng sabi ni Yugi. And basa, tsaka nood. Sa YouTube naman, marami din may content na nagbabike camping, bike packing. Tapos sa Facebook may mga groups dito na I think Bike Camping Philippines. Yeah, oo, madami. Bikepacking Philippines. Yun, mga ganun. So parang ako mismo, doon ako nag-join tas para lang makita kung paano ba yung setup ng pag magbabike camp. Ano ba yung tipong, doon ko lang nalaman, ano ba yung pannier, yung mga carrier sa likod na dapat ilagay. So alam mo yun, parang eventually, yun muna yung gagawin niya. Load muna kami ng videos, vlogs, usually vlogs eh. Tapos, kapag mga bike trails nga, tipong yung, halimbawa, yung Caliraya Loop, kasi first time ko rin nun eh. Nanood din ako ng video kung ano ba i-expect ko, may ahon ba dito, mahaba ba, yung mga tipong gano'n. So, ayun yung kasama dun sa planning ahead eh, na pag-aaralan mo munang mabuti yung lugar, yung gagawin mo, ano ba yung setup ng bike camping, ano ba yung mga essentials na kailangan. So, for sure kasi kami, may mga pagkukulang din kaming nasabi at baka iba din yung ginagawa ng ibang bike campers or ba yung style nila sa mga ano. So parang eventually, ikaw as a newbie, maaaral mo naman itong mga pagkakaiba-iba na to at maaaring ikaw magkaroon ka ng sariling style na ikaw pala mas gusto mong ganito yung style ng bike camping mo. Yung mas less yung dala or mas halimbawa, mamimili ka, ikaw ba ay mas mahamok, mas gusto mo maghahamok or mas gusto mo nagtitip. Mga tipong ganun. So, mas maganda plan ahead, study, manood ng mga videos, mga nakagawa na ng iba. At yun nga, importante yung sabi ni Ugi, na at least may kasama kayong experience na. And another thing, I guess, na magandang ibigay na tips ay bring something that would protect your gadgets just in case it rains. Yes, Kasi hindi mo waterproofing. maiwasan talaga yung Tama. weather no? Yes. So, Naalala ko yan kasi nagulat na lang ako paggising namin. Ang ganda ng weather buong araw. Paggising namin kinabukasan, boom, basang-basa yung paligid. Umulan nung gabi nung natutulog kami. Yeah. nakabukas yung mga bags kasi, no? Yeah, and then like any other travelers, I guess you just bring also your essentials, siguro sunblock or yung O mga off lotion. yeah, mosquito Insect repellent. repellents. Yeah, insect repellents. Siguro yung tipong para sa mga beginners, yung kung saan yung pinakamalapit na pwede mong puntahan. Start kayo mag-try ng mag long ride na may load, mga tipong gano'n. Yung tipong may dala lang. Tama. Mga ganyan, long ride lang, siguro at least 50 kilometers lang na may load kayo. Tapos, or subukan nyo munang mag-camping lang na walang bike. Magkotse kayo, mag-camping, para alam mo yung experience ng camping mismo, ano yung ina-expect mo sa isang camping.
at ano yung ine-expect mo sa isang long ride na may load. And then eventually, at the end, pagsasamahin mo sila. Yung dalawang Yun. Yan. Perfect. parang Tama, ganun. tama. Tsaka isa pa, maganda na may kasama ka na gusto mong kasama. Kasi yung Yun. Oo. friend, Tama. oo. Kasi Oo, you'll be together for a True, long true. time. Oo, for a Yan. long Oo. time. Kasi mahirapan talaga kayo eh. Tapos kung ayaw mo pa yung kasama mo, edi ang hirap na lalo, 'di ba? So, Sa akin lang siguro, no? Kasi pag nandun kayo talaga sa bundok, yung mga doon kasi lumalabas talaga yung mga ugali nila. Mga sama ng loob, ganyan. Oo, mga samahan loob. Ako kasi, alam mo yun, yung tipong alam mong parang medyo irritable pala sa mga ganitong bagay. So parang mas siguro okay rin na at least kilala mo rin yung kasama mo. Na totoo, parang, totoo. iiwanan ba ako nito kapag nagka-aberya, mga tipong, Mm. mga ganun ba? Magastos ba? Sa akin, hindi. Depende sa Oy, ang tagal eh. sumagot. Depende sa pupuntahan nyo. Oo, as isa sa mga paplanuhin mo yung bukod sa ruta, yung mismong bike mo mismo yung isipin mo. Magastos ba? Pero kung itatanggalin natin yung presyo Budget. ng bike, Budget. sobrang Magpa-budget budget lang ka. nito, no? Sobrang mura Oo. lang ng mga pwede mong puntahan. Kasi una, tatanggalin mo na yung transpo na part Transpo, ng sobrang budget wala kasi na. dala mo na siya eh, no? Andyan na. Tapos kung camping talaga, mumura lang ng mga campsite na malapit sa Metro Manila, no? So kahit nga sa ibang lugar mas mura pa eh. May mga Oo. 100 to 100 lang 150. per head, 150, ganun. Oo, tama. Mahal na yung mga 300 pesos na entrance fee para sa mga campsite, no? Ganyan. Kung mag-accommodation naman, yan, depende na sa kung anong klaseng accommodation yung gusto niyong puntahan. Oo. Oo, magdedepende rin talaga siya sa ganun. Kasi kaya True, kasama true. siya sa planning ahead. Oo. Tapos, syempre, kung yung pagkain nyo, kung kayo yung magluluto, mas makakamura kayo. Pero kung kakain kayo lagi kakain kayo sa labas, so medyo dun kayo mas mapapagastos. Magastos din in terms of kapag mag-invest ka ng mga magagandang gamit. Sa umpisa lang naman, I guess, yeah. If you'll invest on a good tent, good hammock, Gilson, di ba? Si Gilson yung bumili din siya ng hammock niya, ng oo. tarp, di ba? Kasi nga, parang nag-invest na siya eh. And magagamit mo naman yun in the future at least minus na yun sa expenses mo. Tsaka mas maganda bumili ka na ng ganun, no, Lester? Kasi alam mong uulit ka pa, required ka pa Oo, umulit. yan. Mukhang tumitingin-tingin na ako sa mall Yan, tama stores. yan, tama. Yan. Ayan pa yung isang dahilan kung bakit maganda na may kasama kang experience, no? Kasi kung beginner ka tapos meron kang kasamang experience, pwedeng yung experienced person yung tumulong sa iyo magdala ng tent. Huwag ka munang bumili ng tent para sa iyo. Kagaya Siya ng muna yung ginawa niyo magpapahiram sa sa amin, iyo, na ganun. hiniram muna namin yung mga Oo. tents para ma-weigh namin kung ano mas gusto namin, kung hammock person ba kami or Hammock tent or person. tent, tama. Tama yan. No? Tsaka at least yung experience na yun, pwede ka magtanong sa kanya eh. Saan ba pwedeng bumili ng magandang gamit na medyo budget friendly, di ba? Parang ganyan. Ina-advise niyo ba na mag-camp on a random place? Ako hindi. Hindi. Hindi ko pa na-try mag-camp na lang basta-basta sa gilid ng kung saan man. Hindi basta-basta. Kasi hindi mo alam kung sino may-ari ng lugar na yon. Oo, Baka baka private may kung property ano. pala Oo. or mga ganun. Tsaka, alam mo yun, number one priority mo palagi sa mga ganitong bike camping or kahit saan lugar naman talaga, safety. So medyo mahirap kasi talaga na tipong YOLO ka lang, no? Bahala na, dito ako napadpad, so tulog na lang ako. Mas maganda talaga, may maayos ka na mapupuntahan, medyo may security, alam mo may security or kilala yung lugar mo or may signal at least. Alam mo yun, hindi mo kasi alam eh, kung magka-emergency man dyan, di ba? So, mas okay na talagang established yung pagsistayan nyo. Campsite or may car talaga. Nino and Ugi, maraming salamat sa isang masayang Yes. usapan. Sobrang nag-enjoy ako sa kwentuhan natin about bike, camping, and to our listeners here, especially sa mga nagbabalak, sa mga newbies or sa mga interested na mag-try ng bike camping. Sana may natutunan kayo sa aming conversation dito sa episode na to. Ayan. Ogie and Nino, maraming salamat ulit sa pag-join sa akin dito sa episode na to. Yes, thank you. Respect. Tapos kung may tanong kayo sa mga gustong mag-try mag-camp, pwede kayo magtanong sa Instagram page namin ng Pacboys PH. Ayan, pacboys.ph, no. Pwede nyo kaming tanongin. At saka kay First Bike Ride din, syempre, pwede naman. PACKBOYSPH. Yan. Sila yung mga Pacboys PH. silang Makikita nyo doon, silang yung mga naging bike guide camp. namin Yes, sa bike campers nila. bike camping. Maiingaan nyo ka talaga mag-bike Yes. camping pag nakita mo yun.
Tapos si Nino Kagimbal, punta kayo sa Instagram page niya. Ang gaganda ng mga kuha niya ng wildlife. Ayun din pala, Ogie, no? Yung sa, siguro ganun nga din yung sa camping mo. Kasi parang yun pa, nagka-camp, nag-astrophotography si Ugi. Ako minsan nag-shoot ako ng, mga ganun, mga wildlife pag nandun sa bundok or ano. Yung isa na rin siguro pala yun. Kaya namin nagustuhan mag-camping. Sana yung listeners din natin dito mag-enjoy at magustuhan nila kung anong klase ng bike camping na maisipan nila, ano yung purpose nila sa pagbabike camp. Again, Ugi and Nino, maraming salamat. And to everyone listening, thank you very much. At sana magkita-kita ulit tayong lahat dito sa Tambike Session.